gestational diabetes. So, paano yun? Hindi nyo ba napapansin? When they gave you medication, okay, pagbalik nyo after 3 months, how come hindi nag improve ang inyong sugar? How come hindi nag improve ang level ng HbA1c? Bakit? Because, okay, ang advice usually, no? Dati ang advice ko niyan, eat less, move more. So, in moderation ang kain. So, pakonti-konti lang yan, no? Konti. Tapos, kailangan nyo mag-exercise. Alam mo, dati nung thinking ko nun, to be healthy, you need to do exercises. I was obese, pero nung ginawa ko yung exercises, never ako nag-healthy hindi bumaba ang timbang ko. Still obese. And hirap na hirap. Talagang naiintindihan ko yung mga iba na pag sinabi sa akin, Dok, napakahirap magpapayat. Dok, napakahirap naman yung situation ko. Gusto kong magpapayat, ang hirap. Lalo na kung pag-diabetic. Alam niyo ho ba, pagka-diabetic, you are, in my opinion, no, it is considered that you are already addicted to sugar if you are diabetes. Why? Unconsciously, no, kain kayo ng mga high refined carbohydrates, mga sugary foods, sugar drinks. Ako, lalo na sa mga generation ngayon, naglalabasan, lalo na ng pandemic, no, labasan yung mga inuming napakatatamis, mga pagkain na napakatatamis, napakasarap naman talaga. Kaya nga, hindi nyo mapigilang kumain. Whenever you finish your meal, you look for it, mga dessert. You crave for it. Parang sasabihin nyo, parang may kulang. Parang kailangan merong matamis. Okay? Yan na ang nagsisimula sa inyo na magiging detrimental sa ating health. So if you want to reverse your diabetes, you need to change your lifestyle. In my clinical practice ngayon, no, I've been monitoring patients that are decades diabetic nung naturuan ng lifestyle, ng low-carb lifestyle. Nagulat ako. Natatanggal ang insulin, natatanggal ang oral meds, and then, mapapansin nyo, pag every 3 months repeat laboratory, FBS and HbA1c, pansin ko normal ang result. That is, if kino-continue nila itong lifestyle, itong low-carb lifestyle. Kaya nga, may magsasabi, this is a fad diet. No, I don't think so. It will be a fad diet if, no, babalik kayo sa dati nyong diet. Syempre, kung ikaw, dekada nang merong diabetic, ginawa mo tong low-carb lifestyle, na-address ang inyong diabetes. Ibig sabihin, nag-normal. Tapos, insulin natanggal, oral meds natanggal. Kayo po ba babalik sa dati na mag-i-insulin? Siyempre, hindi na. Yan yung, ang mangyayari dyan, yung lifestyle nyo will be this low-carb lifestyle na. Kasi ayaw nyo nang bumalik na pwedeng bumalik yung inyong diabetes. Of course, ano ba pinanggalingan bakit kayo nagkaroon ng diabetes? Your lifestyle of eating high refined carbs, mga processed foods, mga sugary foods, sugar drinks. Kung hindi nyo mapipigilan yan, sadly, pag addicted kayo sa sugar na to, kung sabihin nyo mang in moderation, yes, magagawa nyo in a week, in 2 weeks, but after a month, 2 months, 3 months, balik uli. Why? Addiction is, I think, 10 times more addicting than drugs or yung mga cocaine. Itong sugar. Kaya ito may tinawag tong white poison No? Alam nyo, pagka ang health natin is nako-compromise of taking sugary food, sugar drinks, alam nyo na kung ano ang management dyan. You cut the source, cut the problem,
mag-i-improve ang inyong health. Hindi nyo mararanasan yung mga complication of diabetes. Diabetes of uncontrolled sugar. Uulitin ko pa yung mga complications niya na blindness, diabetic retinopathy. Pwede po kayong ma-stroke. So, meron akong isang patient, normal ang BP, 2 decades na diabetic, 7 years na nag-i-insulin, na stroke. Pero sabi niya sa akin, Doc, nagmo-monitor ako ng BP, palaging normal. So, pwede pong ma-stroke kahit normal po ang BP. And you can also have heart attack. Isang complication din yan. Another complication, nagda-damage po ang kidney natin. Kaya nga, if you have uncontrolled sugar, make sure you always, do everything na ma-reverse ang diabetes ninyo or else, mako-compromise po ang ating kidney. So, in the end, dialysis po tayo. Okay? And also, pwedeng amputation. Alam nyo, konting sugat lang, biglang nangitim ang inyong paa, lower extremities, diretso na yan, putol. So, ang question na lang, above the knee or below the knee? So, if you don't want this complication na mag-settle sa inyo, you need to take charge of your health. You can eliminate also this medication, Kaya nga, yung insulin, oral meds, kaya sa umpisa pa lang, lifestyle. Pagka may patient ako, sasabihin ko, do you want to improve your health by making your sugar normal without taking medication? Siyempre, lahat tayo gusto to. Diba? Gusto natin, walang iniinom. Alam mo, ang dami kong mga pasyente ngayon, hate na yata ang gamot. Bakit? Ang thinking nila, nasisira ang kidney. But, did you know, pag hindi nyo nakapababa ang inyong sugar, sisirain din niya ang kidney mo. Medication also, there are medication that will damage your kidney. Pero, wini-weigh namin mga doktor, ibibigay ba namin tong medication na to? Kaysa naman hayaan namin, na hindi magbigay ng gamot, tapos ang pasyente hindi magbabago ng lifestyle, hindi makokontrol ang sugar. So, madadamage din. Mas damaging yan pag hindi nyo nakokontrol. Kahit konti-konti ang mga damage ng mataas ng sugar, pero pag decades na inabot, napakalaking damage yan. Magugulat na lang tayo. Okay? So, please, you can eliminate this oral medication, these injections. How? Change your lifestyle. Change what you eat. Do fasting. And of course, execute exercise. Pinakasimple ng exercise is walking. Minsan, tinatamad pa tayo. Bakit? Puyat ako. Dok, napuyat ako. Hindi ako makakapaglakad. Tayo meron paa. Binigyan tayo ng paa to walk. Hindi yung puro sakay. Okay? Yan ang disadvantage ngayon ng modernization natin. Nagmo-modernization tayo. So, syempre, yung dati lakad-lakad, sakay sa kalabaw, sakay sa mga kalesa, o kaya ngayon nasa motor, nasa kotse. Ayan. So, wala nang exercise. Pero primary, health, nutrition pa rin. Exercise will be 20% of your health. Improve. Then, you can reverse this condition, regaining control of your health. Siyempre, need natin right mindset. Yung iba kasi, ang thinking nila, Doc, may gamot naman. Okay? It can lower my sugar, may gamot naman. Take ako once a day, twice a day, 3 times a day. Every time you go back to your physician, your trusted doctor, pansinin nyo lang
Nagdadagdag ba sila ng gamot o nagbabawas? Kung nagdadagdag ng gamot, your health is not improving. Your diabetes is not improving. It is just worsening. Okay? Thinking natin, may gamot, ganito, oral. Dati isa lang ang gamot, ngayon 2, 3, 4 na gamot combination. Tapos, eto na. Mag-i-insulin na po tayo. Natatandaan ko, ang meaning ng type 2 diabetes is, hindi need ng insulin, type 1 is insulin. Kailangan mo ng insulin kasi walang insulin. Okay? Made for type 1 diabetes ang insulin. Ngayon, dati, oral medication, lifestyle modification and oral medication ang gamot sa type 2. Ngayon, may insulin na. Grabe, talagang nagwo-worsening ang ating health habang dumadami yung mga masasarap na pagkain, lalong tumataas ang diabetes natin, ang obesity. Kaya, gusto nyo mawala yung mga problem? Advice ko, you need to find the root cause. Ano ba yung root cause? Insulin resistant. Binugbog mo ng sugar, syempre magproproduce siya ng insulin din, nagkakaroon ng resistance na. Okay? Wala ng glucose uptake ang mga cells natin. So, nangyayari, tumataas na ang sugar. Kailangan na ng oral medication. But first, you need to change your lifestyle. Okay? So, parang sinasabi ni Doc, madali lang pala. Oh, yes. Madaling sabihin, napakahirap gawin. Why? Katulad ng binanggit ko kanina, diabetes, uncontrolled sugar, root cause, sugar. If you are addicted to sugar, it is 10 times more potent than cocaine. So imagine mo, ang kakilala nyo, addicted sa cocaine. Kahit sabihan nyo siya na bawal to, nakakasama, nakakamatay, oo yan. Pero pagka nakakita ng cocaine, hindi niya matatanggihan, he will do drugs. Just like addiction to sugar, mga diabetic, sasabihin nyo, yes, titigil na ako. Pero pag nakakita kayo ng mga products, mga foods, na mga sweets, mga matatamis. Take note hindi lang mga matatamis na pagkain nagpapataas ng ating sugar. Kahit hindi matamis, tataas ang inyong sugar. Kaya nga, nagugulat nga mga pasyente ko, Dok, ba't tinapay, pati pansit? Yes, because tinanggal nyo nga ang inyong mga sugar, and yet, yung iba nga nagtanggal ng rice, pero hindi nagtanggal ng bread and pansit. Ako, favorite pa naman. Alam nyo, favorite ko, palabok. Pansit. Pero nung natutunan ko ang low carb, mahirapan na akong kumuha ng palabok. No? So, you need to change your lifestyle. I know. Paano na yan? Ano na lang Ito, may isa akong kakilala. Nung binanggit ko ang low carb, sinabi ko, kasi diabetic, nalaman ko diabetic, na balitaan ko, 60 units ang kanyang insulin. Tapos, kunento ko, itong mga patient ko na nag-i-insulin, 45 sa umaga, 30 sa gabi na units. In 1 month na natanggal ko ang kanyang insulin. Okay? Kasi, if you're diabetic, oral meds and insulin, injecting insulin, you need to be monitored and guided. Napakadelikado. If you are going to do low carb on your own, because sino mag-a-adjust ng inyong insulin? Okay? Kailangan monitored po kayo ng doktor para mag-a-adjust ng mga medication if ever meron nakitang pagbaba, pag normal ng sugar. Kailangan ina-adjust po yan. And of course, marami po tayong mararamdamang discomfort.
Kaya nga dapat ma-address niyan. Maraming gumagawa nito, no? Kasi nakikita nila yung improvement ng health and they want to try it. Everyone want to be healthy. Sino bang may ayaw, di ba? Pero ang hirap gawin kung wala kayong knowledge, wala kayong idea. Okay? Sa totoo lang, may nababalitaan na ako, dumadami ng mga doktor na nag-advise ng low carb, although hindi sila open. I mean, sasabihin lang, mag-low carb kayo. Tanggal kayo ng bread, tanggal kayo ng rice. Yung iba naman, lessen nyo pa. Lessen nyo lang yung rice. Lessen nyo ang carbohydrates. Lessen ang mga pansit. Okay? Meron nga ako narinig, hindi na umiinom ng soft drinks yung mag-asawa na doktor. So, even doctors, pwedeng magkaroon ng sakit. And all they think is medication, medication, medication. Pag hindi nila binago ang kanilang kakainin, they will end up injecting insulin. Kasi hindi na nakokontrol ng medication ang kanilang sugar. So, di ba matatakot ka? Pag mataas ang sugar, damaging yun. So, ano yung mga complication? Kaya pagka mga diabetic, inuuna ko ng complication ng diabetes Kasi they have no idea kung ano itong mga complication na to. Malalaman na lang nila pag meron na sila. Kaya ngayon, nagdadalong isip na. And this is the right platform to announce everyone, if you're not going to control your sugar, your diabetes, your illness will control you. Paano? Palagi kayo nasa ospital. Palagi kayong naka-confine. Kung dialysis, imagine mo, 3 times a week, nasa hospital kayo or nasa dialysis center. Or kung amputated na kayo, naku po, hindi na kayo makakapasyal nang walang nagtutulak ng wheelchair unless nakasaklay kayo. Paano kung obese pa? Nakasaklay ka, obese, ang bigat. So, ang hirap ng movement. So, instead of saklay, wheelchair. Sino yung magtutulak? Mamamasyal kayo, tutulak nyo yung Mahirap yon. So, instead, they will stay at home. Prisoner na ng bahay. So, paano nang naging prisoner? Ayan, dahil sa diabetes, uncontrolled sugar, please, take charge of your health. Kaya naman. Marami na po ako mga patient na nag-i-improve ang sugar, nagno-normal. Yes, may ibang bumabalik sa high carbs, pero nakikita nila ang side effect. Okay? Lalala ang sugar, yung mga nararamdaman, lalala. Pero yung mga nagpatuloy na nag-continue, na mag-lifestyle modification, nag-low carb, imagine mo CKD na diabetic, palaging normal na ang sugar, normal ang blood pressure. Ano nangyari? Improve ang kanyang creatinine. So, yung CKD, na address, na lesser, hindi na pang dialysis. Although damage pa rin, may CKD pa rin, pero ang pinaka-importante dyan ay, hindi na dialysis. Imagine mo yun. Yung dialysis na 3 times a week, di ka pupunta doon. Continue ang iyong buhay, improve mo ang iyong creatinine, improve mo ang iyong sugar, improve mo ang iyong blood pressure by doing lifestyle modification, low carb. Tanggalin nyo ang mga processed food, tanggalin nyo yung too much refined carbohydrates, too much sugar, tanggalin nyo na po iyan. Okay? Ang hirap kasi pagka, Doc, konti lang. Pwede ba tumikim ako konti lang? Ang konting pagtikim ng mga sugar food, sugar drink, ito'y pwedeng bumalik yung cravings. Yes, makakaya nyo 1 week, tingi-tingi, konti-konti. But then, after a week, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, napapadami na. Kaya nga yun doon sa mga naglo-low carb, once na nag-start kayong kumain doon sa quotient food list,
Okay? Hindi nyo naman napapansin na napapadalas. So, pagka napapadalas kayo, alam nyo nangyayari, nakakaramdam kayo ng discomfort. Yes! Biglang yung mga daliri nyo, ang hirap igalawin. Tapos, yung iba, nagkakaroon ng weight gain. Yung iba, nakakaramdam ng kirot, sakit ng ulo. Marami na kayong... Pag nakakaramdam kayo ng mga discomfort, no? Ibig sabihin, reviewin nyo na yung mga kinakain ninyo. Ako, napapadalas ako dun sa quotient food list. Ang quotient food list kay Doc Bry can be consumed. Not daily, but 2 or 3 times a week. May days na hindi kayo kakain nito or iinom. If you want to be healthy, iyan lang ang talagang gagawin ninyo. Bakit? When you do low carb, hindi ka nagugutom. Nakakagulat, pero totoo. Satisfying ang mga pagkain. Hindi mo kailangang ulit-ulitin na kain ng kain. Imagine mo yung kain is 5 times a day. Breakfast or agahan natin. Merienda sa umaga. Tanghalian. Merienda sa hapon. Hapunan. Baka meron pang midnight snack. If that is your lifestyle or yan ang iyong ginagawa, sigurado ako magkakaroon ng detrimental issues sa inyong health. Yes. Doon sa mga bata, Doc, wala ako niyan. Yes. Iba kasi ang metabolism ng mga teenager, mga bata. Pero once na tumuntong kayo ng 35 to 40 years old, dyan nyo na makikita ang pagbaba ng metabolismo ng ating katawan. And then, mahirap nang i-lose yung mga kinakain ninyo. Magigain at magigain po kayo. Ito yung nakakaroon ng salbabida or yung tinatawag na dad bod, no? Mga tiyan. Okay? So, tandaan ninyo, pagka visceral fats, so, malaki ang visceral fats nyo, hindi po yan healthy. Okay? It is leading to metabolic syndrome, metabolic unhealthiness. Okay? So, take charge of your health. Napakadaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero, meron nakakagawa nito. At kung hindi nyo magawa, seek someone who will help you to overcome this ailment. Okay? Ailment, yung diabetes. Kaya po. Ma-reduce natin ang sugar, ma-lessen ang medication, ma-lessen ang side effect ng mga drugs na to. Masaya ang katawan natin. Masaya ang kidney ninyo, masaya ang liver, masaya ang buong organs or tissues ng ating katawan. Imagine mo, ang nagbibigay lang ng kagalingan, etong pagkain. Pag mali ang mga kinakain ninyo, nag-haywire ang ating katawan. So, nagwawala talaga. Gusto nyong umokay ang inyong katawan, kumain ng tamang pagkain, tamang pahinga, syempre, ehersisyo, huwag niyong kakalimutan, 20% of your health, exercise. Pero, fasting, you can do that. Mag-fasting po tayo to have autophagy. Okay? Magpapahinga ang ating katawan sa mga toxin na ni-intake natin, mga food. May mga, i-digest, so nakakapagpahinga ang ating katawan. So, may healing na nangyayari. Okay? So, if you can adapt, you will evolve. Kaya, okay? So, this is the right time to ask question. Paalala lang po, itong live na to ay huwag niyong ituring na diagnosis sa inyong mga sakit, but additional knowledge and learning para sa inyo. If you have health condition, please consult your trusted doctor. And if you are a low carber, consult your doctor who is a low carber itself. Okay? Low carber advocate. Para nagkakaintindihan. Kasi, alam nyo, hindi nagkakaintindihan pagka walang idea sa low carb yung inyong trusted doctor. Napakahirap communication. Okay? Don't forget, March 16, sa mga taga-South, Cavite,
May pumupunta dyan, mga taga Laguna, no? Mga Batangas, may pumupunta. So sa Cafe Agapita, punta po kayo, dalhin ninyo ang inyong mga laboratories, have a new learning, no? Matuto po tayo, then we will have a free consultation. At iisa-isay natin yung mga concerns ninyo. Imagine mo, mag-i-improve ang health, papunta na kayo. Doon sa mga walang pambayad, go, it is free. Siyempre, kailangan pumunta naman kayo. Okay? Iba pa rin pagka physically nakikita kayo ni Doc Bright. So please, support this. Punta po kayo sa Cafe Agapita sa... Saan ba yun? Cavite? Yes, sa Cavite. And magpa-register kayo sa Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo. Mag-message po. Free registration po ito. Walang bayad. Bring your laboratory. And doon sa mga ibang lugar, pinaplano na po. So, maghintay-hintay lang kayo. Sabihin nyo lang yung lugar, isasama natin pag-uusap-usapan namin, pag-meeting-meetingan namin kung makakapunta po dyan. Alright? Saan daw sa Cavite? Ito. Sa Cafe Agapita silang Cavite. Silang Cavite po. Cafe Agapita. Iwasable naman po ito. Cafe Agapita sa Silang Cavite pala. Sorry. Sa Silang Cavite. Okay. So, sagot. May question? Okay. Doc, pwede ba pwede ba mag-cause ng hypoglycemia ang fasting at low carb sa nag-i-insulin? Okay. Yes. Pero, if done correctly, eto na. Pagka solo nyo lang ginagawa to, matatakot talaga kayo. Kaya nga, much better if you're injecting insulin, if you're diabetic, mayroong oral medication, if you're going to do low carb, should be monitored, should be guided by a physician para mas safe ang paglo-low carb ninyo. And mari-reverse ang inyong diabetes. So, kailangan po monitored and guided. Kasi, mag-inject kayo ng insulin, pag tinanggal nyo po yung mga sugary food, sugar drink, mga refined carbohydrate, mga processed, tinapay, no? Expected nyo, magno-normal ang inyong sugar. Bababa. Ang problem, may insulin. Inject insulin, lalong bababa ang sugar ninyo. So, pwede kayong maka-experience ng symptoms ng hypoglycemia. Kaya kailangan talagang guided. Yan yung mga problema natin na pagka hindi guided, na pupunta sa ospital. Kasi mali-mali ang mga pinaggagawa. Okay? So, very special cases pagka may mga insulin and nag-oral meds tayo. Okay? Medically guided po dapat tayo and wag po kayong mag-alala. Doon sa mga matagal ng diabetic, no? Pag nag-adapt, alam nyo pag nag-adapt sila sa low carb, kahit mababa na ang kanilang sugar, halimbawa, 70, 60, 50. Alam mo, may monitor ko, ang kanyang sugar, 49. Dati ito, diabetic, na-control na namin yung, nag-bawas na kami ng mga medication. 49, tinanong ko yan, tinawagan ko. May nararamdaman ho ba kayo? Aba, wala. Ang linaw-linaw ng kanyang pagkakasabi, wala. So, usually, pagka ganyan, ang gagawin lang natin, kumain lang kayo, uminom ng electrolytes, kumain, pero ang kakainin nyo, yung nasa safe food list, ito yung mga nutrient-dense food, wag yung refined carbs, kadalasan, no? Chocolate, kadalasan, mga juice, soda, nako, puro sugar. Ang taas-taas ng sugar, yun ang pinampapalit natin pagka hypoglycemia. Which is, pag sobrang taas ang sugar, damaging yan sa ating katawan. Pwede po natin pataasin safely ang ating sugar. Kumain po tayo ng real foods. Itlog, isda, gulay, pwede po iyan. Okay? Yes, tataas pa rin naman ang sugar natin, pero hindi magi-spike ang ating insulin. Okay? So, mahalaga,
tama ang pinaggagawa ninyo. Huwag kayong mag-alala, ituturo sa inyo how to do it properly, how to do it safely. Pasyente na Pagka natutunan nyo na yan, hindi na kayo mag-aalala. Okay? May mga patient po kami, no? 10 years, nag-i-insulin, unti-unti nababawasan hanggang sa matanggal. Na mo-monitor ang kanyang sugar, hindi siya natatakot. Yan yung mahalaga dito. Merong nakamonitor. Okay? May coach tayo na palaging kumakausap sa inyo. Weekly, kakausapin kayo niyan. And meron doktor na nakatingin po, nakasubaybay sa inyo. Okay? So, every time you want to improve your health, think first, ano ba ang goal ninyo? Ano ba ang gusto ninyo sa buhay? Tanggalin itong mga medication, mag-improve ang health. Aba, malaki ang maiipon nyo yan. Imagine mo, 1 taon na nabawasan ang mga gastusin ninyo. Aba, talagang mag-i-improve yan. Okay? Ayan. Bakit ko po nasasabi itong yung mga nababantayan namin? Because I always remind them na pag kami mga nararamdaman kayo, don't forget to call or message agad. Kasi alam nyo, pagka nakakapag-anxiety yan, di ba? Naku po, ang baba na. Eh yung iba hindi alam, inject pa rin sila ng insulin. So, nagbabawas tayo ng insulin dyan. Okay? Kaya very dangerous, mag-low carb kayo without medical supervision. Hay, nako. Kailangan yung ingatan ang inyong health. Okay? Okay. May shout out, Taytay Rizal, oh. Yung nagpapa-shout out. Wala po boses. Wala ba? Meron na po. Sorry. Okay. Ano po kaya nangyari sa akin? Bakit masakit balikat, braso, leeg, hanggang ulo ko, Dok? 3 years low carbs. Eto na. Naglo-low carb, tagal na, 3 taon. Question, is it clean low carb or dirty low carb? Okay, may difference po yan. Okay, iba pa yung low carb, no? Nutrition po yan. Are you taking your fluids? Baka naman dehydrated na kayo. Usually, pagka dehydrated, sumasakit talaga ang buong katawan. Or, baka naman sobrang extended na yung fasting ninyo, hindi kayo kumakain. Listen to your body. Okay, so please, consult. Tingnan natin. Baka may mga kailang i-correct pa. Tips para healthy ang kidney. Okay. Eat real foods, home-cooked meal preferred. Iwas kayo sa mga fast food, processed, sugary food, sugar drink. Drink your water, your electrolytes. Sleep, no? Sleep well, bawal ang puyat. Exercise. Yan ang tips kung gusto nyo maging healthy ang inyong kidney. Okay. Doc, 1.17 po CREA ko. Normal po ba yun? Tingnan nyo po yung laboratory result nyo kasi meron dyan normal value. So, kayo mismo malalaman nyo kung normal siya. Ngayon kasi nagka-cramps pa ako. Last June ako nag-lab. So, kung nagka-cramps po kayo, pwedeng electrolyte imbalance po yan. So, you need to drink your electrolytes, well, I don't know kung naglo-low carb po kayo. Kung naglo-low carb kayo, definitely electrolyte imbalance. Kung hindi naman kayo nag-electrolytes, nagka-cramps, baka naman may mga strenuous activity kayong ginawa. Okay? Very active kayo, nag-training, pinawisan, so tagaktak ang pawis, electrolyte imbalance pa rin. So, check up, consult. Okay? Okay, nahihirapan daw sila pagka tinanggal yung mga high carbs, processed food. Baka daw pumayat. Okay, walang problema to dun sa mga obese. Ang problem naman nito is kung normal ang weight, pagka nag-low carb, sobrang payat naman. Okay, monitor nyo ang weight ninyo monthly, ha? Pagka bumababa na sa underweight, you need to do some lifting exercise. Resistance exercise will increase your metabolism,
Your body will look for energy. What is the energy? Food. So you will eat more. Mas tatakaw po kayo. Mapapansin nyo, uy, nung nagbuhat ako, nagugutom ako. Eat when hungry. Okay? Ito, may nagsasabi na, hirap po, Doc, diabetic ako. Diba? Totoo yun. Pagka diabetic ka, ang hirap-hirap ng situation ninyo. Okay? Wag nating iasa sa gamot. Kasi, medicine, yes, hindi ako galit sa gamot. Okay yan. It will help you. Okay? Ina-advise ko yan. Usually, pagka may patient ako, hindi nagno-normalize kahit na naglo-low carb na, nagbibigay ako ng medication. Bakit? It will help you. Pero ang gamot is not beneficial if you are not going to change your lifestyle. Wala rin. Kung kakain kayo, ganito pa rin, mga matatamis, mga high carbs, mga processed food, kahit uminom kayo ng gamot, tingnan nyo, pagbalik nyo sa inyong trusted doctor, they will add another medication. Ang health natin, nag-i-improve kung walang dinadagdag na gamot. Nag-i-improve to kung nagbabawas ng gamot. Pero kung palagi, every time you go back to your trusted doctor, nagdadagdag ng gamot, ibig sabihin, hindi natin inaayos ang health natin. Nagwo-worsen na nagwo-worsen. Huwag nating iasa ang health natin sa medication. No? They will help, yes. It will help naman. No? Pero kung hindi nyo babaguhin ngayon yung lifestyle, walang benefit. Ganun din. Lumalala lang. Okay? Yeah. 134 creatinine, pwede po ako mag-low carb at jogging. Please consult. Much better online or much better is yung face-to-face consultation para ma-address natin yung concern nyo. Kulang-kulang pagka dito sa live. Okay? Importante yan. Kidney. Pagka napabayaan nyo yan, dialysis. Okay? Okay, ano pa ba? Hello po, paano pag bumaba po yung glucose 161 to 125 na po? Itutuloy pa din po ba yung metformin? Yes! Yung mga medication po ninyo, no? Doktor lang po magtatanggal, please. Sila lang po ang magtatanggal ng mga medication nyo. Tapos, ang goal natin sa umaga, wala pang pagkain, no? Sa sugar dito sa daliri. 100 mg per deciliter and below. Sa gabi naman, 2 hours after dinner, 125 mg per deciliter. So, mga screening test po yan. Ang confirmatory natin is the FBS and HbA1c. So, kung normal po mga yan, wow, congratulations. Kung ako yan, babawasan ko ng gamot. Okay? What do you recommend the best electrolytes after long run? You know, pagka after long run, i-massage, i-ano nyo na. During training, during race, during run, dapat umiinom na kayo ng electrolytes. Okay? Huwag yung after lang. No. Okay? So, importante pa rin, ha? After long run, electrolytes, syempre kailangan yung may sodium, potassium, magnesium, calcium. Mga electrolytes yan. Okay? Ano ang symptoms ng type 2? Usually, polyphagia, kain ng kain, dipsia, inom ng inom, polyuria, ihi ng ihi. Ito yung mga symptoms. Pero marami na ngayon ng mga ibang symptoms like mga sugat na hindi gumagaling. Okay? Ayan. Good evening, Doc. Ako po, 36 years old. Nag-i-insulin po ako. Nagsimula sa 18 unit, ngayon ginawang 26. Ay, nako. Nakakalungkot naman, no? Gabi-gabi po ako nag-i-insulin. So, imagine mo, no? From 18 units, ngayon 26 na. Kung nag-i-increase ang insulin, ibig sabihin, hindi na ma-manage yung inyong diabetes. So, ano dapat gawin ninyo? Kailangan yung lifestyle modification. You need to cut sugar. Cut processed food. Home-cooked meal. Seek consultation para mapagtuunan ninyo ang inyong health. Alam nyo bakit?
Pagka tumataas ang insulin na binibigay sa inyo, nag-worsen ng sugar. Pag mataas ang sugar, it will damage you. Damage your kidney, so madadialysis ka. Damage your eyes, mabubulag. Damage your blood vessels, pwede ka ma-stroke. Damage your heart attack, diabetic neuropathy. Meron kaming patient, 22 years diabetic, may insulin, so na-stroke. Complication of uncontrolled sugar. 4 years nag-i-insulin to. So ngayon, ilang months kami naming minonitor. I think 1 year na siya ngayon, no? Natanggalan ko na ng insulin. Hopefully, nagko-continue siya sa low-carb lifestyle. Tapos, mga oral medication. I think oral medication sa hypertension, I think nawala na. So, every 3 months, consultation na lang sa akin. And if you don't want to compromise your health, start now. Huwag nang maghintay na ma-stroke. Huwag nang hintay na CKD. Alam niyo, mga pasyente ngayon, hanggat may gamot, continue pa rin sila sa unhealthy lifestyle nila. Pero pagka nag-worsening na ang kanilang health, saka pa lang sila ma-action. Yung iba nga, worse na yung kanilang health. Ang CREA mataas na. Nasa type 3, no? Type 3A or 3B. Pero gumawa lang sila ng action nung nag-4. Nung nag-stage 4 na. Yung iba nga, stage 5, dun pa lang sila gumagalaw. No? Huwag nyo nang gawin po yun. Pagka nakita nyo may something, may problem na sa inyong health, ayusin nyo na ngayon. Ayan, ito. Bakit hindi nila inaayos agad? Busy sa trabaho. Gusto nilang wala naman daw silang nararamdaman. So, trabaho, walang nararamdaman. Problem, pag nakaramdam na ng mga symptoms na to, end-stage renal failure na. For dialysis na siya. Meron ako isang patient, consult, first week of December. Ang kanyang creatinine nasa 700. Sabi ko, mag-enroll ka na para mabantayan namin yung mga kinakain mo, mabantayan namin yung BP mo, yung sugar mo, mabantayan na namin para ma-address na natin to. After that consultation, binigay ko mga details. Okay. First week, December. Nag-contact siya sa akin, December 27. Ang kanyang CREA, nasa 1,200 na natin, 300, 1,300 for dialysis. Ayaw niya mag-dialysis. Anong nangyari? Christmas party, sigurado yan, uminom, no? High carb, sugar, ayun na. Nag-give up na ang kanyang kidney. So, ayaw niya mag-dialysis, nag-enroll siya agad. Opo, hindi na inabot. Nag-dialysis din siya. Bakit? It's too late. Kung nung 700, medyo healthy pa siya. Wala pang nararamdaman. Kung nag-start na siya noon pa, di sana, hindi siya na-dialysis. Kaya tandaan po ninyo, if meron nang nakikitang mga problem sa inyo, i-address na natin. Huwag niyo nang pagpaliban yan. Ang trabaho, kikita naman kayo ng pera, pero pagka nagkaroon kayo ng health problems, naku po, uubusin kayo niyan. Okay? Ayan. Tinnitus, consult muna sa ENT. Tingnan natin, ha? Pa-consult muna kayo kung anong cause ng tinnitus niyo. Saan pwede mag-register sa March? Sa Low Carb Real Talk with Doc Bry and Kuya Gipo. Free registration po ito. Okay. Alright. Please share this live po, no? Doc, pwede po ba fasting ang 2 years na nag-levothyroxine? Yes po. Start kayo sa 12 hours fasting, no? Eat whenever you're hungry. Okay? Basta ang medication, alamin nyo muna kung kailangan na may meal or pwedeng wala. Dahil may mga medication na pwede nyong i-take without meal.
May mga medication naman na kailangan may laman ng tiyan. Okay? Yes, pwede pong mag-low carb yung mga hyperthyroidism and hypothyroidism. Magugulat kayo, nag-i-improve ang kanilang mga numbers. Posibleng maging reason ng mataas na blood sugar ang pananakit ng ulo. Possible, yes. Kaya, check nyo muna. Kadalasan pag sa mga naglo-low carb, pag sumasakit ang ulo, inom lang kayo electrolytes. Kung nawala, dehydrated. Kung hindi nawala, baka gutom. So, kain na. Kung hindi nawala, kumain na kayo, minom kayo electrolytes, hindi nawala yung pananakit ng ulo, check nyo ang BP. Check nyo ang sugar. Okay? Ilang oras po naka-fasting maganda magpakuha ng dugo para sa lipid profile? Usually po, sa laboratory, 8 to 10 hours fasting. Ito po, dry fasting. Ibig sabihin, walang fluids, walang pagkain. Pero to make sure, contact your diagnostic center para sa timing ng fasting ninyo. Okay? Para hindi pagdating nyo doon, over-fasting or kulang, maghihintay pa kayo na matagal. No? Call your diagnostic center. Salamat, Doc. Thanks sa mga vlogs mo. Di ko lang naagapan. Walang check-up lifestyle talaga, Doc. Ayan. HbA1c ko, Doc, normal naman. Pero sa FBS ko, medyo mataas. 5 points. Hoy, okay po ang 5.6. Okay? Okay lang po yan. Ay, sa HbA1c pala ang 5.6. Ano ba ang 100? So, kailangan natin pagka FBS mataas, alam nyo na, tanggalin yung mga sweetener, mga processed food, sugar, magno-normal po lahat yan. Tips, Doc, pasagot po, bakit mga bago nag-LC nahihilo, nanghihina? Okay, kung nag-start po kayo newbie, ngayon lang po kayo naglo-low carb, i-ready nyo na yung electrolytes nyo. Kasi pag nagbawas kayo ng carbohydrates, nagtanggal kayo ng mga sugar, processed food, ang ating kidney itutulak palabas ang mga electrolytes ninyo sa katawan. Kaya nanghihina, nakakaramdam ng discomfort, sumasakit ang ulo, nahihilo, nagpapalpitate, nanlalata. Mga naglo-low carb lang nakakaramdam niyan. Mga high carb, hindi. Okay? So, once na maramdaman po ninyo yan at naglo-low carb kayo, sip your electrolytes. Eat. Kung hindi nawala, eat. Kasi kasama yan pagka naglo-low carb, makakaramdam kayo ng busog, hindi nagugutom. Kaya yung fasting na-extend. So, hindi nyo na alam, baka naman gutom na, kumain na kayo. Okay? So, please, sip your electrolytes. Okay? Hi, Doc. Carnivore diet, nawala na pain sa endometrium, hindi na rin lethargic. Yes. Continue lang po tayo. Okay. Ayan. Okay lang po ba tuloy-tuloy na pag-inom ng electrolytes? Yes po. Kahit hindi po kayo naglo-low carb, pwede po kayo mag-electrolytes, ha? Lalong-lalo na kung may lagnat kayo. Lalong-lalo na kung tatae kayo, pwede po kayong uminom ng electrolytes para hindi ma-dehydrate. At saka doon sa mga nag-exercise o kaya tumatakbo, wag lang plain water, electrolytes. Ang low carb diet, pag-asa talaga ng mga may sakit sa kidney kasi pag nasirang kidney, dialysis kagad ang nare-recommend. And ang mindset pa, pag nag-dialysis is lifetime na. O nga nakakalungkot. Ang goal na pagka nagda-dialysis kayo, ang goal na natin is to lessen yung dialysis. Pero hindi yan mangyayari kung ang kinakain nyo pa rin during dialysis or kahit na nasa bahay kayo, ang kinakain nyo ay puro processed food or puro sugary food, sugary drink. Hindi mag-i-improve ang inyong condition. Okay, yan. Doc, I'm 9 weeks pregnant. Now, coaching niyo po ako dati ni Kuya Gibo. Wow! Congratulations!
7 months na po akong naka-LC, Doc. Okay lang po ba na sa kamote or potato kukunin yung 50 to 100 grams? Okay lang po. Okay? Pwede po. Diabetic po ako dati, Doc, pero na-discontinue na po yung maintenance ko. So, magpa-monitor kayo ng usually, on the 24th week of pregnancy or 28th week of pregnancy, mag-check po yan ng sugar. So, ingat po. Stay healthy, stay pretty. Alright. Ilang grams po ba ang need every meal pag nag-low carb? Kasi Doc, I try pero nagugutom pa rin ako. Uy! Wala kayong idea sa low carb. Alam nyo ba, pag nag-low carb kayo, walang measurement. Hindi natin kino-compute. Nagko-compute lang ako pagka kidney disease. Okay? Eat when you're hungry. Stop when you are full. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. I-savor nyo ang pagkain. Kasi pagka hindi nyo nginungoy ang mabuti ang inyong pagkain, satiety center will not turn on. So, feeling nyo gutom. Kaya dagdag kayo ng dagdag. Pwede kayong ma-overeating. Okay? Ayan. 20 years na ako, no eating rice. Warm water pag nasa restaurant and proactive since wala pa ang social media. Still believe na nasa mga tao talaga ang pag-iingat. Nasablay na rin ako sa high cholesterol last 2 years. Ako na agapan, need more education pa rin pala when it comes sa mga proper nutrition. Health is really wealth. Yes. Anong pwedeng gamot sa mataas na creatinine? Yung nutrition nyo. Okay? Consult. Ayusin natin. Doc, hindi po ba nakakataas ng BP yung homemade electrolytes? Ang homemade electrolytes natin para dun sa mga naglo-low carb, para dun sa mga active lifestyle, para dun sa mga may lagnat or nagdadiarrhea kasi hindi kayo madidehydrate. Hindi po nagpapataas ng BP yan. Okay? Baka yan pa nga magpababa ng BP ninyo. Kasi kadalasan ang mga tao, nakakalimutan uminom ng tubig. Ay, nakalimutan kong uminom ng tubig. Okay? Ayan. Ilang oras po dapat walang kain pagka magkuha ng CBG? Okay, pagka CBG po, no? Before eating sa umaga, mag-check na kayo. Ito yung fasting na tinatawag. Pero random lang yan, random blood sugar. So, ang goal natin is 100 mg per deciliter. Okay? Tapos, sa gabi, 2 hours after dinner. Pag 2 hours, ang goal natin naman sa sugar is 125 mg per deciliter. Okay? Ayan. Ano daw ang low carb? Okay. Usually, ang pinaka-basic explanation sa low carb, out ang sugar food, sugar drink, processed food, high carbs, tanggal, eat whole food, real food. Ano yung mga real food? Nasa wet market lahat na bibili. Okay? Ayan. Thank you sa mga nagtatag, no? Yes, dun sa mga nagpapa-online consultation, no? Hintay-hintay lang po tayo at wag po tayong mainip. Be patient, tapos wag po kayong mag-alala, makikita ko rin iyan. Pero ang consultation natin, ako, please, medyo matagal-tagal bago ko kayo makita, 2 weeks or 3 weeks na. Okay? So, kung decided kayo magpa-consult, na kayo, magpa-appointment kasi mahaba po ang pila natin. Ayan. Okay? So, nasa US, pwede po. Message lang. Good evening. Ask ko lang, okay lang po ba 3 meals a day, puro low carb? I had type 2 diabetes. Okay. Ito ang pinaka-simplest dun sa mga nagsisimula. Eat whenever you are hungry. Kung 3 times kayong gutom, kumain kayong 3 times. Kung 4 times, 5 times, 6 times, walang problema kay Doc Rai. Basta, make sure you are hungry. Make sure when you eat, nasa safe food list. Bawal yung caution food list. Okay? Eat when hungry. Kung hindi naman gutom, huwag kayong kumain.
So, pwede yan 3 times a day, 4 times a day, wow, 5 times, ha? Mukhang malabo yun. Okay? Ngayon, habang tumatagal, mapapansin ninyo, hindi na kayo nagugutom palagi. Kaya yung 3 times a day or 4 times a day, nagiging twice a day na lang. Nakakagulat. Yes, totoo yan. Twice a day. Imagine mo, 2 beses ka na kakain. Ba, tipid yun na. Yung iba, 5 beses. Agahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. May midnight snack, 6. Yes. Eat whenever you're hungry. Okay? Pupunta ba tayo sa Cebu? Tabayanan nyo yan. Okay? Paano ang mag-fasting kung may iniinom na maintenance? Okay. May mga maintenance po, no, na pwedeng inumin without taking medication. Pwede. Alamin nyo po yan sa inyong mga doktor. Meron din mga gamot, mga maintenance na kailangan merong laman ng tiyan, may pagkain. So, alamin nyo po yan, tapos pwede na kayo mag-adjust kung kailan. Okay? Okay, yan. Tama kayo, Doc. I'm 40 now, pero acute gout, fatty liver, and now glycemic na rin, which damage my body seriously. I'm 84 kilos. Ooh, now I'm 60 to 60. Wow, congratulations. Ansin mo yun? Doc, na-diagnose po ako 2015 high blood, on and off ang pag-take ko ng maintenance. Noong 2018, nagka-SVT ako. Nag-take na din ng meds hanggang sa nag-supplement na 120/80 for 2 months, walang maintenance. Gusto ko pa din makasure. Ayoko na po ng mga synthetic drugs. Yung tamang food intake na lang po sana. Yes, eat real foods. Thank you sa mga nagpapadala ng stars. Okay, pakishare para merong idea how to handle diabetes, how to handle pre-diabetes, no? Pagka pre-diabetes, ina-advise ko muna, wag mo nang iinom ng gamot, lifestyle change. After a month or 2 months, ulitin natin to. Or 3 months, ulitin natin HbA1c. Okay. Pagka hindi nag-improve, tumaas pa lalo, saka ako nag-advise ng medication. Pero kadalasan, nagno-normal. O diba? Nakakatuwa. Imagine mo, babaguhin mo lang yung kinakain mo. Babaguhin mo lang yung lifestyle mo. Hindi ka na iinom ng gamot. Mare-reverse yung mga sinasabing forever na maintenance. Ba? Nakakagulat yun, ha? Bakit ko nasasabi to? Because nakikita ko sa mga pasyente. Nag-i-improve ang health nila sa mga pasyente ko. Okay? Kaya nga, adapt and evolve. Be the best version of yourself with your proper mindset, no? Right mindset, proper low-carb nutrition, mag-fasting kayo, active lifestyle. Gaganda ang buhay, marireverse ang diabetes, malilesen ang medication, improve ang health, complication ng diabetes gone, aba, ano pang hahanapin nyo? Kaya mag-ingat, God bless, bye!